Yan, tayo po ay magsiyuko at manalangin sa gabing ito. Panginoon, salamat o Jesus Christ for this opportunity na kami pong muli ay magkakasama online. Salamat sa pagkakataong ito, Father God, na muli kayo po ang siyang maitataas, kayo po ang siyang mapaparangalan. Dalangin po namin, Lord God, ang malayang pagkilos sa mananang espiritu sa aming kalagitnaan, maging tagapagturo ka namin, Panginoon, at kung ano man yung mga prayer request namin, concerns po namin in life, mga problema na kinakaharap, Lord, ang lahat pong ito sinosurrender namin sa inyo pong paanan at alam po namin, O Jesus Christ, na kami po inyo pong tuturuan at tutulungan, Panginoon. Sa inyo, Lord, ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang ating pong topic tonight sa ating pong ika-125th na Bible Study online, pinamagatan po natin itong Christ is enough for overcoming sin. Kukuhanin po natin yung ating main verse sa Romans chapter 6 verse 14. Sabi po dito ng salita ng Diyos, "For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace." So basahin po natin sa Tagalog. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo wala na sa ilalim ng kautosan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. So malinaw po na sinabi ng verse na since we're already in the new covenant, hindi na po tayo under the law. Hindi katulad ng panahon ni Moses na kailangan nating tuparin yung mga batas para tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan at magkaroon ng kaligtasan. Pero dahil po tayo under na sa biyaya ng Diyos, nung tinanggap natin si Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng ating ang buhay, napatawad na po tayo sa ating mga kasalanan at meron na po tayong buhay na walang hanggan. So tandaan po natin, wala na po sa atin yung kapangyarihan ng kasalanan dahil tayo po ay nasa ilalim na ng biyaya ng kagandahang loob ng ating Diyos. So we should be secured that we're already forgiven by the Lord, past, present, and even future sins. Yan. So sabi dito, ipapaliwanag ko po ito sa atin tonight. Point number 1 natin, ipapaliwanag ko po sa inyo how Christ's sacrifice on the cross sets us free from the power of sin. So si Jesus Christ, hindi lang po siya napako sa cross, hindi lang niya inialay ang kanyang buhay para sa bawat isa po sa atin, para magkaroon lang po tayo ng buhay na walang hanggan. Pero ito po ay nagpapalaya sa atin sa kapangyarihan ng kasalanan sa atin. So dahil po sa tinapos na gawa ni Jesus Christ, sabi ko nga kanina, tayo po ay napatawad na sa ating mga kasalanan. We will also discuss ano po ba yung role ng grace in overcoming sinful habits and behaviors. Dahil tayo po ay narito pa rin sa mundo, yung ating paraan ng pag-iisip, yung ating ginagawa, nagkakamali pa rin tayo in the physical, di ba? Pero sa pamamagitan ng pagkaunawa ng biyaya, ng kagandahang loob ng Diyos, natuturuan tayo, natutulungan tayo ng Panginoon na mapaglabanan, ma-overcome lahat ng mga sinful habits and behaviors po natin. At pangatlo, will encourage everyone that we could rely on Christ's strength rather than their own efforts to live a life free from sin. So tandaan po natin yung pagbabago ng tao, hindi po ito trabaho ng tao. Hindi ito trabaho ng simbahan, ng pastor. Ito po ay trabaho ng banal na spirito. Kaya kailangan po natin na patuloy na magtiwala sa kalakasan, sa kapangyarihan ng ating Diyos. Dahil si Jesus Christ lamang po talaga yung tuturo at tutulong sa atin upang mapagtagumpayan lahat ng pagsubok ng buhay, lahat ng mga temptations, lahat ng kapangyarihan ng kasalanan. As believers, tayo na mga mananampalataya ni Jesus Christ, we often struggle with the reality of sin in our lives, 'di ba? So minsan nga, excuse me. Minsan nga 'di ba, yung kasalanan pa yung nagiging dahilan kaya hindi tayo makalapit sa Lord. Minsan we feel guilty, we feel ashamed na lumapit sa Panginoon. Sasabihin natin, aayusin muna natin yung ating mga sarili kapag tayo ay mabait na, kapag wala na tayong kasalanan. That's the time na lalapit tayo sa Panginoon. No, kasi hindi talaga tayo magiging perfect, 'di ba, sa ating katawan at sa ating pag-iisip. Kaya nga the more na kailangan natin si Jesus Christ para ma-overcome natin lahat ng mga kasalanan. It can feel overwhelming, like an insurmountable force. 'Di ba minsan ginagawa naman natin yung best natin, pero lagi pa rin tayo nagkakamali, lagi pa rin tayo nagkakasala. Pero ang sabi ng Romans 6:14 yung binasa natin kanina,
binibigyan niya tayo ng pag-asa at ng assurance na sin is no longer our master. Bakit? Because we're already under the grace of God, not under the law. So dapat hindi tayo andun sa point na natatakot tayo every time na magkakamali tayo kasi paparusahan tayo ng Diyos, 'di ba? Na hindi na tayo pwede makalapit sa Diyos. Tandaan natin, naroon po tayo sa biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, unconditional yan. At minsan tayo lang talagang tao yung nagsasabi na hindi tayo makalapit sa Diyos. Pero the Lord is always willing to embrace us. The Lord is always willing to receive, to accept us. So today, explore po natin how Christ's sacrifice on the cross sets us free from the power of sin, the role of grace in order for us to overcome the sinful habits that we have, and the importance of relying on Christ's strength rather than our own efforts to live a life free from sin. So again, wag tayong magtiwala sa sarili nating kalakasan, sa sarili nating kakayahan kasi limitado po yan. Dapat nakarely po tayo sa kapangyarihan, sa kalakasan ng Panginoon. Tatlong points lang ang gusto kong ituro sa atin tonight. Point number one, Christ's sacrifice sets us free from sin's power. Sabi nga ng Hebrews chapter 10 verse 10, and by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Tingnan nyo dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, referring to Jesus Christ na sinunod ang kalooban ng Diyos Ama, tayo daw ay ginawang banal ni Jesus Christ sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Kasi kung babalikan natin yung Old Covenant, in the Old Testament, kailangan lagi mag-alay ng dugo ng tupa every year para mapatawad yung kasalanan ng tao. Pero ang ginawa ni Jesus Christ, inoffer niya yung kanyang sarili, yung kanyang blood once and for all. Hindi na kailangan ulitin. Para siya na yung naging handog para sa kapatawaran ng kasalanan. At dahil sa ginawa na po ni Jesus Christ, ang dapat lang natin gawin, tanggapin, paniwalaan sa ating mga buhay na tinapos na ni Jesus Christ yung ating mga kasalanan at tayo po ay banal na sa paningin ng Diyos Ama. Kasi nakikita po sa atin ng Diyos Ama ay si Jesus Christ na tinanggap natin na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Christ's sacrifice on the cross was the ultimate act of love and redemption. 'Di ba? So, through his death and resurrection, he broke the power of sin and death over our lives. So, hindi lamang nagtagumpay ang Lord doon sa mga kasalanan, kundi even yung kamatayan, pinagtagumpayan ng Lord. Kaya nga tayong lahat ng mga believers ni Jesus Christ, meron tayong assurance that when we die, we go to heaven. Merong buhay na walang hanggan. By accepting His sacrifice, yun ang gagawin natin, we are no longer slaves to sin. Instead, we are made holy. We are made righteous before God. Ang tawag doon, freedom. It is a freedom, isang kalayaan na regalo that we receive through faith in Jesus Christ. So, ang dapat lang pala natin gawin para matanggap natin ito, ma-embrace natin yung kalayaan mula sa kasalanan, tanggapin natin yung regalo. At yung regalo na yun, yung ino-offer ng ating Panginoong Heso Kristo. So, kailangan lang natin na malampalataya sa Kanya na siyang ating Panginoon at tagapagligtas. Pangalawang point na gusto kong ituro sa atin tonight, yung role ng grace in order for us to overcome the simple habits. Tingnan nyo, ang ganda sabi ng Titus chapter 2 verses 11 to 12. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Sapagkat nahayag na, alin daw nahayag, yung grace of God, yung kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. So yung grace ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yun yung nabigay sa atin ng kaligtasan, di ba? At sabi dito, yung grace na yon, yung kagandahang loob ng Diyos na yun, iyon yung nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Di ba sabi ko kanina, bagamat yung ating katawan, yung ating pag-iisip, hindi pa talaga yan perfect,
nagkakamali at nagkakasala pa rin. Pero yung kagandahang loob ng Diyos, yun yung grace of God pa din, yung tutulong sa atin, ayan, para talikuran natin yung mga sinful behavior, mga sinful habits and nature na ginagawa nating mga tao. So, ang dapat lang po natin gawin ay patuloy na embrace yung kahalagahan ng biyaya ng Diyos. Patuloy mong alalahanin na mahal ka ng Diyos. Patuloy mong alalahanin na napakabuti ng Diyos. At yung kabutihan ng Diyos, yung kagandahang loob niya sa atin, yun yung tutulong sa atin para ma-overcome lahat ng mga sinful habits na meron po tayo. Grace is not just a one-time event. Ito po yung ongoing source of strength and guidance po natin. Ine-empower tayo ng biyaya ng Diyos to resist temptation and overcome sinful habits. So every time na natitempt tayo, every time na we feel doing something wrong, alalahanin natin yung biyaya ng Diyos. God's grace teaches us, enables us to live lives that reflect His holiness. Tandaan po natin, we are believers of Jesus Christ. So, syempre, ang ultimate goal natin is for us to be Christ-like, maging kamukha ng ating Panginoon. When we rely on His grace, we find the power to say no to sin and yes to righteousness. Kasi minsan kapag nagre-rely tayo sa ating kakayahan, hindi talaga yan enough, 'di ba? Kahit na anong bait mo, eventually magkakamali ka, magkakasala ka, 'di ba? Kaya nga kailangan mo yung biyaya ng Diyos para ma-overcome po natin yung mga sinful habits. And yung last point ko po sa inyo tonight, point number 3, relying on Christ's strength. Sabi nga ng Philippians 4:13, I can do all this through Him who gives me strength. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So iba-ibang pinagdadaanan natin. Ang attendees ko tonight, may mga estudyante, may mga family, may mga nagtatrabaho, 'di ba? So sa lahat ng ginagawa natin, class or church or brother and sisters in Christ, so tandaan po natin ang lahat ng yan kaya mo mapagtagumpayan. Kung ano man yung dinidesire mo, ano man yung pinagpe-pray mo, ano man yung pinagkakaabalahan mo, you can overcome that because of the strength na nanggagaling sa Panginoon. Our efforts alone are insufficient to overcome sin. 'Di ba? Kahit anong effort mo, sabi ko nga kanina, kahit na napakabait mo, eventually magkakamali at magkakasala ka pa rin. Kaya nga dapat nakarely tayo sa strength ng Panginoon. Kahit anong lakas mo ngayon physically, eventually manghihina ka. Kahit pa napaka-strong mo sa faith mo sa Lord, as of now, darating ang time manghihina ka. Darating ang time mapapagod ka. Sabi dito, we must rely on Christ's strength, which is made perfect in our weakness. 'Di ba minsan kapag alam natin na wala na tayong magagawa, kulang tayo sa ating resources, finances, kulang tayo ng knowledge and wisdom, kulang tayo ng kalakasan. 'Di ba, the more na nakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi dito, in our weakness, nagiging perfect yung kapangyarihan ng Diyos. Nare-realize natin na wala na akong pag-asa kundi magdepende na lang dapat ako sa Panginoon. So when we depend on Him, He gives us the power to live victoriously over sin. Yun, yung pala yung gusto ng Lord, no? Na lagi natin siyang kinakausap, lagi tayong nakikipag-communicate sa Kanya, nakadepend tayo sa Lord, kasi nga ang gusto niya, mapagtagumpayan natin lahat ng pagsubok ng buhay, even the sins. Ayan, so we can be victorious. Yung power ng Lord, yun yung ibibigay ng Lord sa atin para mapagtagumpayan po natin ang lahat ng kasalanan. So it requires daily surrender and daily trust in His ability to transform us from the inside out. Again ha, yung keyword ko dito, daily surrender and trust. Kasi minsan, masarap magtiwala sa Lord kapag yung pinagpe-pray mo, nakukuha mo. Ang sarap magpuri sa Lord kapag matataas ang grades natin. Ang sarap magpuri sa Lord kapag marami tayong pera. Ang sarap magpuri sa Lord kung mahal ka ng mahal mo, 'di ba? Pero darating ang time, manghihina ka, darating ang time yung mga expectations po natin, hindi natin mamimit, 'di ba? Hindi nangyayari yung gusto natin. Kaya nga dapat, on a daily basis, we surrender and we trust everything in the Lord kasi the Lord is always in control. The Lord will make everything for us in His perfect time. Kailangan lang natin magtiwala sa Kanya. So sa ating conclusion tonight, Christ's sacrifice on the cross has set us free from the power of sin, and His grace continually empowers us to live holy lives.
So by relying on Christ's strength, we can overcome sinful habits and behaviors. Let us embrace this truth and live in the freedom that Christ has provided, trusting in His grace and strength each day. So sana embrace natin yan. Tanggapin mo yung ino-offer na pag-ibig ng Lord, yung ino-offer na kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At yung kanyang pag-ibig sa atin that will set us free, na magkakaroon tayo ng feeling na ang contentment, na magkakaroon tayo ng feeling na we can always come to God kasi the Lord will never judge us because the Lord loves us individually and personally. How are we going to apply all of these things? Point number one ko, take time to reflect on areas of your life where sin still has a hold. Siyempre, di ba, kailangan nagre-reflect. Ano ba yung area ng buhay natin na andun pa rin, may stronghold pa rin sa atin yung kasalanan. So, isurrender natin yun sa Lord. Pangalawa, i-confess mo yan sa Panginoon and ask for His grace to overcome them. So, sabi mo sa Lord din, magtiwala ka na kaya kang tulungan ng Panginoon dahil mahal ka ng Diyos. Dahil andun yung kagandahang loob ng Diyos lagi para sa bawat isa sa atin. Pangatlo, depend on Christ's strength rather than your own efforts. Kasi pag nag-e-effort tayo, akala natin okay na, eventually magkakamali tayo at magkakasala. So dahil doon, lalayo tayo sa Panginoon. Pero kung nakadepende ka, patuloy kang umaasa sa kapangyarihan, kagandahang loob ng Diyos, meron kang security, meron kang protection, meron kang assurance na mo-overcome mo lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay. And point number 4, napakahalaga ng Bible study, napakahalaga ng fellowship, making yourself available every Sunday, 'di ba? Sa mga Bible studies, mga prayer meeting, you need to surround yourself with a community of believers like what we're doing right now. So they can support you. They can encourage you in your journey towards holiness. So saling gagamitin ng Lord to pray for you, to encourage you, patuloy na tuturuan ka niya ng salita ng Diyos para lumago ka at lumalim ka sa ating Panginoon. So ito yung mga questions na gusto kong iwanan sa atin tonight. At imuni-muni mo yan maybe before you sleep tonight. Sabi dito, in what areas of your life do you need to experience Christ's freedom from sin? Pangalawa, how can you more fully rely on God's grace to overcome sinful habits? At pangatlo, what practical steps can you take to depend on Christ's strength daily? And since tonight marami tayong mga new attendees, so nais ko sana kayong i-lead ng small prayer para tanggapin natin si Jesus Christ na Panginoon, tagapagligtas ng buhay natin. Wala tayong tatanggapin, hindi religion, kundi si Jesus na Panginoon na tagapagligtas ng buhay natin. Sabi dito, kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So sabi dito, in order for us to be saved, kailangan na banggitin ng ating bibig na si Jesus ay Panginoon at isa puso natin yung pagtanggap sa Kanya being our Lord and Savior. Sabi din ng verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Ayan, kung nasaan man po tayo tonight, ililid ko kayo sa small prayer at sana banggitin natin yung panalangin ito na nakikipag-usap ka sa Panginoon, na tinatanggap mo siya na Panginoon na tagapagligtas ng buhay mo. Amen. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoong Jesus, salamat po sa gabing ito na aking napakinggan ang iyong mga salita. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan simula nung ako ay bata pa hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita na sarili kong Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sige, ako na lang po mananalangin. Panginoon, salamat o God sa mga kapatid kong ito na wholeheartedly, passionately tinanggap kanila na Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay. Dalangin ko nga, O Father God, na patuloy na samahan, turuan at tulungan niyo po sila sa kanilang Christian journey, lumago sila, lumalim sila sa kanilang pananampalataya sa inyo. At patuloy nga na sila po ay dumalo na inyong gawain at dalangin po namin, O Father God, na patuloy na i-meet niyo po, Panginoon, ang lahat po ng kanilang pangangailangan. Sa inyo, Lord God, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.